Hello po at isang mapagpalang araw sa ating mga minamahal na katekista at parish leaders. Halina kayo, maupo muna tayo sandali. Isipin nyo na lang na nasa isang masayang kapihan tayo pagkatapos ng misa ngayong linggo. Para sa pagtalakay nating ito, hihimain natin ng isang napakapanahon at talagang napakahalagang bagong dokumento mula sa Vatican. Ang pamagat nito ay Antiqua et Nova. Pinag-uusapan dito ang ugnayan ng Artificial Intelligence o AI at ang ating pagkatao. Kaya tara, umpisahan na natin. So, para hindi tayo maligaw, dadaan tayo sa 6 na bahaging ito. Una, ang AI at ang tao. Ikalawa, katotohanan at ugnayan. Ikatlo, tagapangalaga ng digital na mundo. Ikaapat, karunungan ng puso. Ikalima, mga gabay para sa ating mga leaders. At ikaanim, isang gawain para sa komunidad. Sa ating pag-aaral, gagamitin natin yung pamilyar na balangkas na See-Judge Act o sa Tagalog, kamalayan, pagninilay at kilos. Makakatulong ito para lubos nating maunawaan kung paano nga ba talaga nakakaapekto ang mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa ating mga lokal na parokya. Umpisahan natin ang ating paglalakbay sa unang bahagi, AI at ang tao. Ano nga ba ang mga pinagkaiba natin? Makikita natin dito yung pinakapundasyon ng buong dokumento. Alam nyo, nagbigay ang Vatican ng malalim na theological na pagkakaiba. Yung artificial intelligence kasi, data-driven lang yan. Nagkakalkula lang ito base sa statistics para magbigay ng output o resulta. Wala nang iba. Ngunit ang talino ng tao, napakalayo. Ito ay may kaluluwa, marunong makipagkapwa at ang pinakamahalaga sa lahat, nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang tayo simpleng makina na pinuprograma para magtrabaho. Isipin nyo na lang ang ganitong sitwasyon. Paano kung may isang pamilyang namatayan sa inyong parokya? Ang isang AI chatbot, makakapagbigay lang yan ng mga salitang nakuha niya sa internet. Pero kayo, bilang isang katekista o leader, uupo kayo kasama ng pamilya, sa burol, makikiramay at ipapadama ang tunay na empatiya. Ang makina, kahit anong gawin natin, hindi kailanman makakaranas ng empatiya. Hindi nito kayang umiyak, kasama natin. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi, katotohanan at ugnayan at yung tinatawag na banta ng pag-iisa. Aminin na natin. Alam nating lahat kung gaano kabilis kumalat ang chismis o fake news sa mga group chat ng barangay, di ba? Mabilis pa sa 4:00. Nagbibigay ng matinding babala ang Vatican na ang mga AI deepfakes o yung mga peking litrato at video na gawa ng teknolohiya at mukhang totoo ay mas nagpapabilis pa nito. Unti-unti nitong sinisira ang tiwala na napakahalaga para sa buhay ng isang nagkakaisang komunidad. Kung hindi na natin alam kung ano ang totoo, paano pa tayo magtitiwala sa isa't isa? Kaya ang napakahalagang punto rito, ipinapaalala sa atin ng dokumento na dapat nating protektahan ang ating mga personal na relasyon mula sa tinatawag na digital isolation. Tinatawag tayo ng Diyos para sa isang tunay at pisikal na pakikipagkapwa. Kailangan nating damayan ang bawat isa sa hirap at ginhawa. Hindi sapat yung puros pakikipag-usap lang sa harap ng screen. Iba pa rin talaga kapag magkasama tayo ng personal. At habang nagninilay tayo gamit ang pananampalataya nating mga Katoliko, narating natin ang ikatlong bahagi. Tayo bilang mga tagapangalaga sa digital na mundo. Dito, malinaw na nagbibigay ng babala ang Vatican laban sa dinatawag na technocratic paradigm. Ano ba ito? Kumbaga, ito yung maling paniniwala na teknolohiya at pera lang ang otomatikong makakalutas sa lahat ng problema natin at ng ating kalikasan. Dapat nating tandaan na kahit gaano pa kabilis o ka-efficient ang mga makina ngayon, hindi kailanman dapat nito palitan ng ating diwa ng bayanihan at ang ating responsibilidad na alagaan ang mga pinakamahirap at vulnerable. May mga tunay at konkretong panganib kung pababayaan lang nating lumago ang AI ng walang gabay. Kumukonsumo ito ng napakaraming tubig at kuryente. May banta pa na baka mawalan ng trabaho ang mga tao at mas lalong lumawak ang agwat ng mayayaman at mahihirap. Kapag itinurin natin ang ating kapwa at ang kalikasan bilang mga numero o kagamitan lamang para pakinabangan, direktang sumasalungat yan sa pangaral ng ating Catholic social teaching. Bawat tao ay may danggal. Kaya ang tanong, paano natin haharapin ang mga mabibigat na hamong ito? Dito na papasok ang ika-4 na bahagi, ang karunungan ng puso.
Sa gitna ng napakabilis na pagbabago sa mundo natin ngayon, inididiin ng dokumento na ang pinakamabisang tugon ay nangangailangan ng dasal, ng biyaya mula sa Espiritu Santo at ng tunay na pag-ibig. Tulad ng napakagandang paalala ni Pope Francis, tanging sa pagbawi ng karununan ng puso natin, maiintindihan ang mga bagong hamon ng ating panahon. Walang makina at walang internet ang makakapagbigay sa atin ito. Nanggagaling lamang ito sa Diyos. Okay, isali naman natin ngayon ang napakagandang kaisipang ito sa aksyon. Ito ang ating ikalimang bahagi, gabay para sa mga leader ng parokya. Para sa ating mga ministries, narito ang 3 malinaw at konkretong hakbang. Una, tiyakin ninyo na palaging may tao na nananagot sa paggamit ng anumang digital tools. Ikalawa, suriin mabuti at i-verify ang impormasyon bago nyo i-share para malabanan natin ang fake news. At ikatlo, palaging unahin ang personal na pagkikita. Siguraduhin nating ginagabayan natin ang community. Tandaan, ang teknolohiya ay isang kasangkapan lamang. Tayo pa rin ang dapat magkontrol dito at hindi ito ang dapat kumontrol sa atin. Kapag nag-meeting ang parish council nyo tungkol sa paggamit ng mga bagong teknolohiya, gusto kong gamitin ninyo itong mga simpleng tanong na ito para magsarbing gabay. Inilalayo ba tayo nito sa isa't isa? Pinoprotektahan ba nito ang mga pinakamahihina sa atin? Inilagalang ba nito ang ating privacy? At nakakabuti ba ito sa buong komunidad natin? Kung sasagutin natin ito ng tapat, makakagawa tayo ng mga desisyon na nakaayon sa ating pananampalataya. Panahan na para sa bahagi ng pagkilos o yung act. Dumako tayo sa ating huling bahagi, isang gawain para sa komunidad. Ngayon, inaanayahan ko kayong i-pause muna sandali itong pagtalakay natin. Oo, ngayon na. Makipag-usap kayo sa mga kasama nyo dyan at pag-usapan ng isang karanasan kung saan ang teknolohiya ay nakatulong o kaya naman ay nakasira sa inyong sariling parokya. Gamitin ninyo ang lahat ng ating napag-usapan para sanayin ang inyong komunidad sa pagkilatis ng teknolohiya batay sa ating mga pinapahalagahan. At habang ipinagpapatuloy ninyo ang inyong napakahalagang gawain bilang mga katikista at leader ng komunidad, baunin ninyo ang huling tanong na ito. Ginagamit ba natin ang teknolohiya para mas mahalin ang ating kapwa o para palitan sila? Naway isentro ninyo ang malalim na tanong na ito sa inyong ministeryo upang matiyak ng ating mga parokya ay patuloy na sumasalamin sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong masayang pakikinig at patuloy tayong maglingkod ng may karunungan ng puso.